Uy, bes, yung crush mo, dadaan sa atin. Help mo ako, sis. Paano ko makukuha yung attention niya? Magpabango ka, akong bahala sa'yo. Baby, nakita ko siyang ngumiti, pero di ka naman niya nilingon. Ay, baka hindi na gusto yung pabango ko. I need to order another one para ma-make sure ko na head turner talaga yung next kong perfume. Girl, he's there. This is now your chance. Wala, please. Ako, sana mapansin ka na niya. Ayun na siya doon malapit. Baka naman sa pabango mo, bes. Baka sobrang tapa kasi tabi mo ng in-spray. Gagawin ko na kakamira. Mabaho at amoy araw agad? Baka mabilis ang evaporation rate niyan. Kaya hindi long-lasting, hindi aerosol-free at flammable. Dahil alam niyo ba, ang performance ng perfume ay nakadepende sa chemistry nito? Ang bilis ng evaporation, concentration ng fragrance oils at chemicals na ginagamit ay nakakaapekto hindi lang sa amoy kundi pati sa kaligtasan at kalikasan. Tandaan, ang isang perfume ay isang homogeneous solution. Ito ay binubuo ng solvent o alcohol. Pangalawa, meron itong fragrance oil at fixatives. So, kumbaga, ang alcohol ay ang tumutulong para mabilis kumalat ang amoy o ang scent. Pero kapag marami naman tayong nailagay, mabilis itong mawawala o mabilis mawawala ang amoy nito. Dito pumapasok ang chemical kinetics. Kapag mabilis ang volatility ng alcohol, mas mabilis itong mag-evaporate. Kapag mas mabilis ang evaporation rate, mabilis din mawawala ang bango o ang amoy nito. So kahit bagong spray ka pa lang, amoy araw agad after ilang minuto. Dako naman tayo sa dilution and concentration. Importante rin ang tamang concentration ng perfume. Kapag sobrang concentrated, masyadong matapang, overwhelming, at pwedeng makairita. Kapag sobrang diluted naman, mabilis mawala at hindi long-lasting syempre. Kaya, kailangan balance ang formulation. May tinatawag din equilibrium sa perfume. Habang nag-evaporate ang liquid perfume, magiging vapor ito sa hangin. Ang balance na ito ang nakaka-apekto sa projection ng scent o ng amoy at kung gaano ito katagal maaamoy. Imagine, what would happen if we all use a perfume that is not aerosol-free every day? We thought it is just a simple perfume, just to have a good smell, but we don't know that in every spray, may nilalabas tayo ng chemical sa hangin na tinatawag na VOCs o Volatile Organic Compounds. Kapag dumami ang volatile organic compounds sa hangin, bumababa ang air quality, tumataas ang aerosol pollution at maaari magdulot ng respiratory problems tulad ng ubo, hilo, iritasyon sa mata at ilong, at hirap sa paghinga. At dahil karamihan sa aerosol perfumes ay gumagamit ng flammable chemicals, maaari rin ito maging safety hazard. Kaya bilang consumers, mahalagang maging discerning at ethically aware tayo sa products na ginagamit natin everyday. Kaya naman, bilang response sa problemang ito, ang aming proposed improvement ay isang aerosol-free perfume, lower alcohol concentration, longer-lasting formulation, at eco-friendly packaging. Sa pamamagitan ng chemistry concepts tulad ng solutions, dilution, equilibrium, at chemical kinetics. Sa global na aspeto naman, makakatulong ito sa pagbabawas ng VOC emission, air pollution, at environmental damage. Mas mapopromote dito ang sustainable production at responsible consumerism. Ipinapakita nito ang chemistry ay hindi lang para sa paggawa ng products, kundi para rin sa mas ligtas at sustainable na mundo. Ang tunay na head turner Ay yung perfume na mabango na
Safe at eco-friendly pa. Chemistry for better living.